Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. 7 pulis na sangkot sa pagdukot sa 3 Koreano sa Angeles, Pampanga, sinabon at nakatanggap ng mura kay PNP Chief Ronaldo Bato de la Rosa. Mga opisyal ng Angeles City Police Office kasama rin sa mga napagsabihan. Tumanggap tayo ng karagdagang detalye mula kay Kirby Cristobal via phone patch. Kirby? Christine, galit na hinarap ni PNP Chief Ronald de la Rosa sa tanggapan ng Angeles City Police Office ang 7 pulis na sangkot sa pangidnap at panghingi ng ransom money sa 3 Koreano na sina Min Ho Park, Lee Kin-hun at Lee Jun-young sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga noong Disyembre na ang nakaraang taon. Sinigawan at nakatanggap ng mura mula kay Bato ang mga pulis na kinilalang sina PO3 Arnold Nagayo, PO3 Roenjen Domingo, PO3 Homerson Evangelista, PO2 Richard Agapito, PO2 Ruben Rodriguez at PO1 Jason Ibe at maging si PO1 Mark Joseph Pineda. Bukod dito sa harap mismo ng media ay pinarusahan ng mga sangkot na polis at pinadapa mga ito sa ilang minuto sa gitna ng tindi ng sikat ng araw. Inamin rin ng hepe ng pambansang pulisya na malaki ang naging epekto sa kanilang moral at lubos na apektado ang kanilang hanay sa mga isyu ngayon dahil sa mga kalokohan ng mga tiwaling pulis. Sinabi rin ng opisyal na nasa 2% lamang sa kabuang bilang ng mga pulis ang pumapasok sa masasamang gawain kung saan nadadamay rito pati ang matitino at mga tapat na mga pulis. Maging ang mga opisyal ng Angeles City Police ay hindi rin pinalagpas na pagsabihan ng PNP Chief at binalaan na mananagot sakaling maulit ang nasabing pangyayari. Gusto rin ni General De La Rosa na bago sana matapos ang kanyang panunungkulan bilang hepe ng PNP ay naibalik ng tiwala ng taong bayan at naayos na ang sistema sa organisasyon. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Apektado kami dyan sa mga lalo-lalo sa mga negative reports about sa amin. Hindi naman talaga yan ang totoong pulis. Kahit kayo mismo tanungin ko kayo, ganun ba talaga ang pulis, ang Philippine National Police? Na-highlight yung masasamang pulis. Yung mga pulis na nagtatrabaho ng gusto, hindi na-highlight, di ba? Ilan lang yan sila. So, we are somehow demoralized by the incidents. But hindi kami kumukuha ng excuses. Kahit na isa lang yan, o 2 o 3 pulis na yung gumagawa, pulis pa rin yan. Kaya pananagutan namin yun. Kaya ako mismo nga, siyang niya lang. Christine, narilib na sa pwesto ang 7 polis at tiniyak na maharap ang mga ito sa administrative at criminal cases. Samantala, maidagdag ko na rin kanina, habang nasa Angeles City Police Office tayo ay na-interview na rin natin si Colonel Chiquito Malayo, siyang direktor ng Counterintelligence Task Force. Malaking hamon para kay Malayo ang kanyang trabaho na ibinigay ni PNP Chief De La Rosa, ngunit binigyan diin ito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magampanan ang bagong tungkulin. Yan ang update mula pa rin dito sa Angeles, Pampanga. Para sa PTV News, Kirby Cristobal. Narito po ang News TV Quick Response Team sa Angeles City Police dito po sa Pampanga, kung saan kanina po ay pinagmumurat sinermonan ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga pulis na sangkot sa iba't ibang krimen dito sa naturang lungsod. Partikular dyan sa pagdukot at pangingikil sa ilang mga Koreano na dito po naninirahan. Agad na pinatawag nga ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang 7 pulis Angeles na inireklamo ng kidnap for ransom at robbery extortion. Minura pa ni General De La Rosa mga pulis dahil sa kahiyang inabot ng PNP bukod sa kanilang pagkakasangkot sa krimen. Bunsod ng kanilang pagkakasangkot sa krimen, nakunan sa CCTV ang pagdukot ng mga pulis sa mga biktimang sina Min Ho Park, Lee Ki-hun at Lee Jun-young sa Friendship Plaza nitong nakarang December 30. Pagkatapos ito, dinala mga biktima sa isang substation sa kahininga ng 300,000 piso kapalit ng kanilang kalayaan. Kanina, pinagsabihan at pinag-push up pa ng PNP Chief ang mga inaakusahang pulis. Pinayuhan niya mga ito ng mga umpisal at magbalik loob sa Diyos. Dagdag pa ni De La Rosa, mananagot ang mga opisyal ng Angeles Police oras na masangkot muli ang kanilang mga tauhan sa krimen. Humingi rin si De La Rosa ng paumanhin sa mga matitinong pulis na nadadamay sa issue. Hinikayat niya mga ito na banggain ng mga masasamang pulis para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Nauna nang ipinag-utos ng hepe ng PNP Region 3 na si Chief Superintendent Aaron Aquino
na sibakin ang lahat ng pulis ng Angeles Station 5 dahil sa mga issue. Serbisyo muna bago sarili. Kasi iniisip nyo palagi sarili. Pera, pera, pera. Kaya yung utak nyo nagiging kriminal na. Dahil sa pera. Hindi nyo madadala yung pera sa langit pag kayo namatay. Sobra-sobra na kahiya natin. Kaya bumalik kayo, magsimba kayo. Magumpisal kayo. Bumalik kayo kay Lord. Sinampahan na ng kasong kriminal ang 7 pulis na nadadawit sa reklamong hulidap ng 3 Koreano sa Angeles, Pampanga. Sinibak na rin ang lahat ng pulis sa presintong malapit sa pinangyarihan ng pagdukot. Umaksyon si Dindo Flora. Kasong extortion, kidnapping at serious illegal detention ang isinampa laban sa 7 pulis na nadadawit sa paghulidap sa 3 Koreano sa Angeles, Pampanga. Ito'y matapos magbigay ng pahayag ang isa sa mga biktima na si Lee Ki-hoon at kanyang kasambahay sa Pampanga CIDG. At 30 ng Disyembre nang mangyari ang pagdukot ng mga pulis sa 3 biktima. Sinabing operasyon daw ito laban sa illegal online gaming. Pero hiningan daw ng mga pulis sa mga biktima ng 300,000 piso kapalit ang kanilang kalayaan. Nauna nang naging person of interest ang kasambahay ni Hoon dahil sa kaduda-duda umunong ikinilos ito noong nangyari ang pagdukot. Sumenyas pa raw kasi ito sa mga pulis at tila kakilala niya ang mga ito. Pero ngayon, itinuturing na siyang testigo. Ang isa pang testigo na si Thomas Chung na siya umunong nag-abot ng pera para sa kalayaan ng mga biktima, iniimbestigahan na raw ng PNP Region 3. Sa parehong lugar din nadukot ang pinaslang na Koreanong si Ji Ik-ju. Kaya naman nauna ng sinibak sa pwesto ang City Director ng Angeles, Pampanga na si Police Senior Superintendent Sidney Villaflor. Ngayong araw, inalis na rin sa pwesto ang lahat ng miyembro ng Station 5 sa Angeles. So I guess it's high time na i-relieve ko ito muna at palitan ko muna ng bagong pulis. Kanina, humarap ang Korean community sa mga opisyal ng PNP Region 3 para sa isang konsultasyon. Dito ipinabot ng police attaché ng South Korean Embassy ang kanilang pagkadismaya sa sinapit ni Ji Ik-ju sa kamay ng mga pulis. Korean government as well as the Korean nationals extremely shocked the fact that the criminal heinous crime was committed. Police officer inside police headquarters. This is going to be the very, very indescribable, heinous, vicious. We'll demand speedy investigation and thoroughly for those involved would be brought to justice. Gayunpaman, aminado silang may mga Koreano ring nakikipagsabwatan sa mga otoridad sa illegal na gawain, gaya ng pagbibigay ng ID ng mga law enforcement agency. Some, just a few Koreans, they have PNP or NDI or Highway Patrol ID with their English name, not real Korean name. I don't know how they could get the ID, and then as they show the police or Highway Patrol or NDI ID to the new Korean residents in our area. The new guys, they just don't trust because they have the police ID. And then I think most of them who has the PNP or Highway Patrol ID, they are not that good guys. They can they use it in the wrong way or in bad way. Siniguro naman ng PNP Region 3 na gumagawa sila ng paraan para madisiplina ang kanilang mga tauhan. Binalaan pa ng direktor ng rehiyon ang kanilang mga commanders. I will be holding you accountable, gentlemen. If there will be another incident, a crime being committed to Koreans wherein the involved persons are policemen, you will be in Mindanao, I'll tell you. Your next assignment will be in Mindanao.